has very strictly defined procedures. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Maayos naman. muling umuugong ang isyu ng corruption sa mga flood control projects. Ayon sa mga ulat, bilyon-bilyong piso ang inilaan para sa mga proyektong ito. Ngunit hanggang ngayon, tila wala pang kongresistang napapanagot sa di umano'y mga anomalya. Ang tanong ng marami, nasaan ang hustisya? Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Habang sa kabilang banda, mabilis at tila walang pag-aalinlangan ang naging aksyon ng pamahalaan sa pagsasampa ng kaso at pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mata ng ilan, ito raw ay senyales na kayang kumilos ng gobyerno kapag gusto nito, ngunit sa mata ng iba, ito ay isang babala na baka nagiging selective ang hustisya sa ating bansa. Hindi naman natin sinasabing walang karapatan ng Estado na papanagutin ang sino mang lumabag sa batas kahit pa dating Pangulo siya. Ngunit kung ang hustisya ay tunay na pantay, bakit tila mabagal kapag mga nasa poder ang sangkot at mabilis kapag kalaban sa politika? Ang napubliko ay may karapatang magtanong, sapagkat sa bawat pisong ibinabayad ng mamamayan, inaasahan nating may totoong proyekto, hindi papel lamang, at sa bawat kasong isinasampa, inaasahan nating may due process, hindi pagpapakita lamang ng kapangyarihan. Kung tunay na nais ng administrasyon ni Marcos Jr. na maibalik ang tiwala ng taumbayan, kailangang ipakita na walang sinasanto, kaalyado man o dating kaaway. Dahil sa huli, ang tunay na sukatan ng liderato ay hindi kung gaano ito mahigpit sa mga kalaban, kundi kung gaano ito makatarungan sa lahat. Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos, at inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinuswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat ipakulong. Pawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Ibigay ang atay. Pati mata, i-donate. Walang ititira kasi nga, hindi tayo pwedeng maawa dahil mga... Maraming salamat sa inyong lahat. Sasamahan namin kayo hanggang mamaya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang matapang na komentaryo at totoong diskusyon. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video.